sa balita, sa serbisyo, at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit,
madikit at madupit na dumit-mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Hoy! Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon ay unang Sabado ho ng huling pahina ng taong huling pahina ng kalendaryo para sa taong 2025. Ilang araw na lamang ho ay Pasko na. 7 na ho tayo ng buwan ng Disyembre. Taong 2025, samahan po ninyo kung hanggang mamayang alas 7 ng umaga. Dito lamang sa Mega Balita Linggo. Parang hindi naman yata masyadong malamig ang panahon. Ano ha? Hindi naman masyadong malamig ang panahon. Ang temperatura sa loob po ng aming booth ay 20 degrees Celsius. Pero sa labas halos ganun din siguro. 23 sa aking pagkaya. Ba't nawala rin ating monitor din harap pa. Nawala yung aking paano tayo makikipag-ugnayan sa ating mga
nanonood ngayong araw ho ng Sabado o araw ng Linggo. Dapat ay parelax lamang ho tayo, pero yung atin hong mga kababayan dyan ho sa bahagi ng Mindanao, particular na dyan sa may Eastern Visayas, ay hindi ho dapat na magpapakampante. Bagamat medyo palabas na, patapos na yung kanyang pananalasa. Ilang beses hong naglandfall itong bagyong si Wilma, ay still nasa estado pa rin ho ng lagay ng panahon na maulan ho sa mga lugar ho na yan. Ilang lugar ho yung mga binaha ho nitong nakalipas na araw ho ng Sabado mula nung Biyernes. Yung ating mga kababayan, marami ho sa ating mga kababayan ang apektado. Mabuti na lamang sa pagtatapos ho ng taon na sana ito na ho yung huling bagyo ho ng ating mararanasan. Dahil alam naman ho ninyo dito sa ating bansa, dahil nga ho tayo'y daanan ho ng bagyo, mahigit 20 sa loob ng isang taon. Sukat ba naman nananalasa ho kapag patapos na ho yung taon? Abay, wag naman ho sanang mangyari ngayon. Sana itong si Wilma, ito na yung huling bagyong mararanasan ngayong buwan ng Disyembre bago magtapos ho yung taon. Kasi kalimitan na yung dapat sana'y masasayang araw kapag kaho ganitong mga panahon, ito ho yung mga lugar din o mga panahon din na meron hong dinaranas na dilubyo yung ating mga kababayan. Tandaan ho ninyo, yun hong Yolanda, pinakamalakas na bagyo, isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa buong kalupaan, sa buong earth, sa buong mundo. Ay nangyari ho yan at ramdam yan sa buong panahon ho ng dapat ay nagsasaya yung ating mga kababayan. Mahigit isang dekada na ho ang nakalilipas. Ako po si Val Gonzales, samahan po ninyo ako hanggang mamayang alas 7 ng umaga. At ngayon narito na ho ang ulo ng mga balitang sinubaybayan ng DZRH News sa nakalipas na 24 oras. Mega Balita Linggo. Bagyong Wilma lumakas pa, 2 beses nang naglandfall sa bahagi ng Eastern Samar. Mega Balita Linggo. Isang pulis sinibak sa serbisyo dahil sa malalaswang content sa social media. Mega Balita Linggo. Ilang mga senador sasampa ng kaso sa mga susunod na araw ayon huyan sa Office of the Ombudsman. Mega Balita Linggo. Senador Bato, Sara Diskaya, nananatili sa Pilipinas. Mega Balita Linggo. At dagdag bawas sa presyo ng petrolyo asahan sa susunod na araw ng Martes. Mega Balita Linggo. Yan ang ulo ng mga balita at ngayon sa detalye. Bagyang bumilis ang Tropical Depression Wilma habang nasa bisinidad ng Calbayog City sa bahagi ng Samar. Ayon sa Pag-asa, taglay ng bagyong pinakamalakas na hangin na 45 km kada oras malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 75 km kada oras at kumikilos pa kanluran nilagang kanluran sa bilis na 15 km kada oras. 2 beses nang naglandfall ang bagyong Wilma sa bahagi ng Eastern Samar. Una itong tumama sa Hilabaan Island sa bayan ng Dolores dakong alas 10:50 kagabi bago muling naglandfall sa bayan ng Oras Eastern Samar din dakong alas 11:10 ng gabi kagabi. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Yun ang ating mga kababayan dyan ho sa bahagi ng Eastern Samar. Yung lalawigan ho ng Sorsogon sa Bicol ay nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Ang Masbate kasama ng Ticao at Burias Island, ang lalawigan ng Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan, kasama na ho dyan ang Cuyo at Calamian Group of Islands,
Ang Northern Samar ay nasa signal number 1, northern at central portion ng Eastern Samar, northern at central portion ng Samar, Biliran, northern portion ng Leyte, northern portion ng Cebu kasama ng Bantayan Island, hilagang bahagi ng Negros Occidental, central at eastern portions ng Iloilo, Capiz, Aklan, northern at central portion ng Antique, kasama na ang Kaluya Island. Mega Balita Linggo. Samantala, naka-red alert na ang central at field offices ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa inaasahang agupit ng bagyong Wilma. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, nakatutok ang ahensya upang patuloy na makapagatid ng agarang tulong sa mga maapektuhan ng bagyo. Pagtitiyak ng DSWD sa patang imbak na family food packs, mga ready-to-eat food boxes at iba pang mga relief items sa iba't ibang mga bodega sa iba't ibang mga rehiyon sa bansa. Sa kabuuan ay aabot pa sa 2.1 bilyong pisong halaga ng relief stockpiles at standby fund. Mayroon ang DSWD. Mega Balita Linggo. 16 na minuto makalipas ang ika-6 ng umaga, sinibak naman ng National Police Commission o NAPOLCOM ang isang pulis dahil sa pag-upload ng sexual at immoral na content sa kanyang social media account. Ayon sa NAPOLCOM, ilang video na in-upload ng pulis mula Abril hanggang Hunyo sa kasalukuyang taon sa isang public account ang nagpakita ng mga malalaswang kilos tulad ng paghawak ng papel na may bastos na salita, pananampal sa isang babae at pamimilit na kumain ito at iba pang mga malalaswang mga video. Depensa ng pulis, ginawa lamang niya ito para sa personal na pagpapahayag, libangan at dagdag kita. Wala man siyang intensyong magpalaganap ng imoralidad, sirain ang imay ng pulisya. At sa ngayon, nang siya'y tanggalin, ay tinanggal na rin niya yung naturang mga video. Alam mo ninyo, kung kayo ho ay nasa public service, kayo nagtatrabaho sa gobyerno, saklaw kayo ng Civil Service Commission, dapat ho'y maging limitado yung inyong paggalaw dun na nakasentro ho dun sa disiplina. Katulad nito, nakita ho ba ninyo? Yung pong ipinost ni NAPOLCOM Commissioner Attorney Kalinisan? Nasa social media account din ng National Police Commission. Kahit naman siguro hindi ka pulis, kung ganon yung mga pinopost mo at sasabihin mong wala kang intensyong magpalaganap ng imoralidad, sinong makikinig sa'yo? Lalo na ngayon, napakahigpit ng National Police Commission. Kaya nga lamang, ang napansin ko lamang Houdini, ang tagal na niyang mga post yung iba. Ngayon lang ho ito, tumagal pa ho ng ganon. Tumagal pa ho ng ganon. Nadidisiplina na nga rin ng PNP. Dahil yun hong mga pulis na content creator din, pinagbabawalan na hong magsuot ng uniforme kapag ho sila ay magpo-post kapag personal yung kanilang inilalagay ho sa kanilang mga social media account. Lalo na kaya itong ganito. Lalo na kaya itong ganito. Ang binabanggit pa niya para daw madagdagan yung kanyang kita. Mabuti na lamang yung iba pa na nagbabalak. Huwag na kayong magbalak dahil kasado na yung pagtataas ng inyong sweldo sa susunod na taon. May patutupad na ho yan. Ito hong pulis ho na ito na hanapin na lamang ho ninyo yung kanyang pangalan dun ho sa social media account ng DZRH News. Sa amin pong Facebook page ng DZRH News. Nandun ho yung kanyang pangalan dahil pinost naman na din ho yan ng mismong National Police Commission. Kapag napatunayang nagkasala itong pulis na ito,
ng asuntong Kandakan becoming of a police officer. Una, patunayan siyang nagkasala sa Kandakan becoming of a police officer. Kaya ho siya tinanggal sa serbisyo. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, pinasisibak at pinaimbestigahan na ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw ang dalawang empleyado at isang gwardya ng LTO na nangotong umano sa driver at operator. Sa sumbong ng mga driver at operator kay Asek Lacanilaw, humingi umano ng pera mga kawani ng LTO sa kanila para matapos at mapasa nila ang seminar at examination. Nakapangungutong ang mga opisyal dahil sa sinasagawang mga seminar at examination dahil nangangako silang makapapasa. Ang mga sumasa ilalim nito, kapalit ho ng hinihingi nilang pera. Kaya naman tiniyak nila kanila ng LTO Intelligence Investigation Division ay patuloy na sinisiyasat ang mga sangkot na tiwaling mga kawani at gwardya para masampahan ng kaukulang kaso. Mega Balita Linggo. Hindi ko kayo patatawarin dyan ni Secretary Marcos Lacanilaw. Dapat dun sa mga kaibigan nating mga operator at mga chopper, mga driver ng public utility vehicles, sumbong ho ninyo. Baka kung nakakakilos ho itong dalawang empleyado na ito at maging nung isang gwardya, malamang sila lang ho yung nahuli. Ibig sabihin, meron pa ho silang mga kakasamahan ho dyan. Hindi ho malayong mangyari ho yun. May mga contact din ho yan dun sa loob. Siyempre, paano nga naman nila ma-assure dun sa hihingan nila ng pera na ito'y makakapasa doon ho sa seminar na kung saan sila sumasa ilalim dun sa mga examination binibigay ho ng Land Transportation Office. Kung wala silang contact ho dun sa loob, dun sa may mga mismong may hawak ho ng record, siguro sa bagay nitong nakalipas na mga buwan na ang LTO ay pinamumunuan na ni Asek Marcos Lacanilaw, marami naman na rin ho talagang mga pagbabago. Yun na nga lang hong mga kwan yung mga magagarang mga sasakyan, yung mga luxury vehicles. Nakita ho ninyo kung gaano karami yung mga luxury vehicles na nakaparada ho dyan sa tanggapan ho ng Land Transportation Office. Yan ho yung mga hinuhuli, sabi ni Asek Lacanilaw. Kasi aminin natin, maging yung mga pulis at aming mga traffic enforcer ay nai-intimidate kapag kaho ang hinuhuli ay yung mga may hawak o yung mga nakasakay, mga may-ari ng mga luxury vehicle na ito. Dahil mga may pera, may mga koneksyon, kaya natatakot huliin. Ngayon, yan, pinaghuhuli. Nakaraan lang, mahigit ho sa 30 yung mga sasakyan ho na pinaghuhuli ng Land Transportation Office. Mga magagarang mga sasakyan na karamihan ho sa kanila ay hindi ho kumpleto ng mga papeles. Pinaglalaroan ho yung batas trapiko. Pinaglalaroan ho yung umiiral na batas panuntunan ng LTO. Umiiwas sila doon sa mga bayarin. Hindi naman ho pinagbabawal yung pagkakaroon ho ng isang luxury vehicle kung yan ay tama yung pagkakabili, dumaan sa tamang proseso, nagbayad ng buwis sa Bureau of Customs kung yan ay imported. Siyempre, karamihan dyan mga imported. At dumaan ho dun sa tamang proseso yung pagkuha ho ng mga kinakailangang dokumento, legal na dokumento mula sa regulatory agency, LTO at maging
ng iba pa. Nagbayad siya ng buwis. Pero nung nakalipas na linggo, 2 araw lang, mahigit 30 mga luxury vehicles. Yun hong nahuli na paghuhuli ng LTO. Di magbayad kayo ng buwis ninyo. Kapag hindi, alam na ninyong mangyayari. Isusubasta yan. Mega Balita Linggo. 25 minuto na makalipas ng 6 ng umaga. Isang nakaupong senador naman ang nakatagtang kasuhan ng ombudsman kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Sa programang DCRH Executive Session, sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na sumulat na siya kay Senate President Vicente Soto III. Tawag nang bigyan ng Travel Authority ang senador. Tumanggi naman si Rimulya na pangalanan kung sinong senador nakakasuhan, pero sa isang panayam, sinabi nitong si Senador Jinggoy Estrada ang hiniling na huwag payagang bumiyahe sa ibang bansa. It ni Rimulya maraming ihahain ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan at Regional Trial Courts na mga kaso sa susunod na mga araw. Sumulat din ako kay Tito Sen na wag nang bigyan ng Travel Authority. Ibig sabihin, senador yan. Yung isang nakaupo. Isang nakaupo. Wag muna. Ano pa ang clue mo? Ano ang clue mo? Tatlo. Kaya lang, yung isa kasi mahihinog na eh. Wala muna, wag muna. Ngayon. Pero yung isa nakaupo, hinog na. Oo, isa. Ombudsman. Yung isa hindi nakaupo. Mega Balita Linggo. Pitong minuto makalipas ang 6 ng umaga, nanindigan si Ombudsman Boying Rimulya na may arrest warrant na International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Kaya tikom pa rin ang opisyal sa kung bakit hindi pa ito iniimplementa. Sinabi na Rimulya na nasa Pampanga dapat ang senador kasabay ng pag-aming tinitrace nilang kinaroroonan nito paminsan-minsan. May kinalaman ng warrant of arrest sa crime against humanity kaugnay sa gyera kontra droga ng nakalipas na administrasyon. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita na under surveillance ngayon sa mga otoridad, ang government contractor na si Sara Diskaya. Iyan ang sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya makarang sampahan ng graft at malversation ang may-ari ng St. Timothy Construction kasamang iba pang mga opisyal dahil sa ghost infrastructure projects sa bahagi ng Davao Occidental. Ayon kay Rimulya na nanatili pa sa Pasig City si Diskaya habang magugunitang nasa Senate detention ng mister nitong si Curly. Kasama ang kumpanya ng mag-asawa sa 15 mga kontraktor na nakakuha ng flood control project sa gobyerno mula taong 2022. Mega Balita Linggo. 28 minuto makalipas ang 6 ng umaga, nilinaw naman ni Senate President Vicente Soto III na hindi kailangang humingi ng travel authority ng mga senador para sa personal travel. Ginawa ni Soto ang payag matapos sabihin ni Rimulya na umiling na siya ng liderato o sa liderato ng Senado na huwag bigyan ng travel authority si Senador Jinggoy Estrada. Binanggit ni Soto ang Senate Policy Order No. 2016-003 na kinakailangan lang ng paintulot ng Senate President para sa mga official travels. Hindi rin naman sakop ng direktiba ng Bureau of Immigration hinggil sa EO 459 ang Legislative Department, Judicial at Constitutional Commissions and Bodies. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, sumailalim na sa mandatory quarantine si dating Bamban Mayor Alice Guo at mga co-accused na sina Jamie Lynn Santos Cruz at Rachel Juan Malonzo Carrion sa Reception and Diagnostic Center ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Matapos ang 5 araw na quarantine standard protocol, ililipat sila sa regular dormitory ng RDC kung saan sila mananatili ng 55 araw para sa orientation, diagnostics at qualification.
Kapag natapos ang kabuuang 60 araw na proseso, nililipat sila sa maximum security camp alinsunod sa regulasyon para sa mga PDL na may sentensyang habang buhay. Sina Guo, Cruz at Carrion ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong at 2 milyong pisong multa dahil sa qualified human trafficking. Purihin ho natin yung lower court ho dito sa mabilisang paggagawad ho ng hustisya. Dito sa kontrobersyal na kasong ito ng dating alkalde ho ng bayan ng Bamban sa lalawigan ng Tarlac. Napakabilis ho ng pagkaka-convict eh. Sana itong ganito hong klase ng proseso na agad nakikita ng ating mga kababayan mangyari ho dito sa flood control projects ho na ito. At yan naman ang pangako ho ng gobyerno. Yan ang pangako ho ng national government at iba pang mga ahensya ho ng gobyerno. Ang pangako ho nila ay maigawad ang hustisya doon sa lahat ng mga sangkot. Kaya lang yung iba minsan sa ating mga kababayan ay hindi ho natin mapigilan dahil sa matinding galit. Ikaw ba naman pag nakawan ho ang ating mga kababayan na hindi na nga ho makabili kahit 500 pisong yahanda ho, pahirapan, na yahanda ho ngayong ilang araw na lang ay Pasko na. Talagang nakakagalit ho yun. Tapos mababalitaan mo na winawaldas lang ng mga iilan, pinaghati-hatian. Kaya yung ibang ating mga kababayan hindi na ho makapaghintay Kaya lang meron ho tayong tinatawag na proseso. Meron hong proseso ng batas. Marami nagsasabi, bakit hindi pa napapa-aresto yung mga senador, yung mga congressman? Iyan ho yung sentimiento ho ng ating mga kababayan mapapa-aresto lamang ho sila kapag ka ho yung Office of the Ombudsman ay nakapag-file na ng kaso dun ho sa korte. Sa pagkakataong ito ay dyan ho sa may Sandigan Bayan. Kaya nga ho ang nauna malas nila. Sila yung unang nasampahan ho ng kaso. Sila yung unang naimbestigahan noon. Kaya naman sila yung unang na-indict dyan ho sa Sandigan Bayan. Kaya sila ho yung naaresto. Yung Ghost at Substandard project ho dyan sa Oriental, sa Nauhan Oriental, Mindoro. Malas ho nila sumunod. Dito sa may ang susunod ayun yung abangan natin. Dahil nga nang nagkaroon ng press conference ang Office of the Ombudsman, ang sabi ko, ang susunod na ho ba yung dyan ho sa may Bulacan? Posible, sabi ni Ombudsman na Boying Rimulya. Yan ho yung abangan ho natin. Katulad nung binabanggit ko kanina, merong daw senador na masasampahan na rin ng kaso. Yan naman alam naman na ho natin kung sino-sino ho yung mga yan. Meron nga kumalat nitong nakalipas na araw, tinatanong 12 senador daw. First time ko namang marinig yun. Ang alam natin yun nga, may isa na. At yan ay kinumpirma na mismo ni Ombudsman na Boying Rimulya. Kaya kudos dun sa lower court, dyan ho sa may bahagi po ng eastern part. Dyan sa Mandaluyong, sa lower court. Sana ganyan kabilis ang Sandigan Bayan. Doon ho sa paggagawad ho ng hustisya, sa pandarambong ho doon sa pera ng ating mga kababayan. Pera ho natin yan. Buwis ho natin yan. Tayong mga ordinaryo hong mga manggagawa, hindi pa nga natin ho na hawakan, kinaltasan na ho at hindi naman sa pilitan dahil yan ho ay nakasaad ho doon sa batas. Nakuha na ho nila yung takso. Nakuha na nila yung tax. Kaya paghawak ho natin, ayun na, nakapagbayad na ho tayo. Kaya yun hong winaldas nitong mga tinamaan ng kulugong ito, itong mga to na nagsama-sama, iyan ho ay pera ho nating lahat. Mega Balita Linggo. 35 minuto na ho makalipas ang 6 ng umaga. Muli ho tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala. This time.
forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mega Balita Linggo. Ay, meron na lamang ho tayong 11 minutong nalalabi. O 21 minutong nalalabi bago magikapito ng umaga. 5:06:39 na ho ng umaga. Ngayong 7 ho ng buwan ng Disyembre. Kamulong. December 7, 2025. Mega Balita Linggo. At syempre ngayon baka makalimutan kong batiin yung isa sa nagdiriwang ho ng kanyang kaarawan ngayon. Ang aming ipinagmamalaking si nag-iisang Dr. Cesar Chavez
Boss CBC, good morning at happy birthday. Alam namin si Boss CBC 51 years old na. Happy birthday, boss. Si Kisses Hobson, abay, birthday din pala. Birthday din pala ni Kisses Hobson nung nakarang araw. Ayan, napakasaswerte ng mga nagba-birthday pag Disyembre. Blessing daw eh. Kapag ikaw ay pinanganak ng Disyembre, lalo na kung ikaw ay Pilipino, dahil ang buong buwan ng Disyembre ay buong buwan ng pasasalamat. Doon ho sa mga blessing sa loob ng isang taon. Happy birthday CBC, Boss Cesar. Happy birthday Kisses Hobson. Mega Balita Linggo. At good morning pala kay Mayor Zenny Mendoza ng Talisay, Batangas. Buti na lang at tayong pag-aalburuto ho ng Bulkang Taale hindi ganun ka lalakas, hindi ganun kalalakas, parang normal na nga lang dun sa mga taga-lalawigan ho ng Batangas eh. Lalo na dyan sa Talisay at yung iba pa na nasa palibot ho ng Bulkang Taal. Eto, hindi naman ho panira ito ng hindi naman ho itong balitang ito hindi naman ho panira ho ng ng holiday Dahil ang sabi ng aking executive producer na si Binibining Wina Harashal Hesoro, may abisyo siya sa mga motorista. Dahil sa araw ng Martes ay kasado na raw ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa oil industry sources, maglalaro sa piso hanggang 1.20 ang dagdag sa kada litro ng gasolina habang hanggang 20 sentimos naman sa kerosene. Posible namang walang maring paggalaw, bumaba ng 20 sentimos ang kada litro ng diesel. Kabilang sa itinuturong dahilan ng geopolitical tension sa Russia at Ukraine na nakakapekto sa demand at presyo ng petrolyo. Ito nakakatakot eh. Kapag tayo immune na dun sa paulit-ulit na pagtaas ng presyo tuwing araw ng Martes dahil sa ganitong dahilan, produksyon ng gasolina dun sa mga oil producing countries ay kokonti kumpara dun sa demand. Kapag tayo nabubugbog ng ganitong balita, ay nagiging normal na lang sa ating mga kababayan, nagiging immune tayo eh. Sana hindi ho ganyan yung mangyari dun sa usapin ng korupsyon Yung bang lagi na lang korupsyon ang pinag-uusapan mula sa mapa barangay, kahit dun sa mga maliliit na mga organisasyon. Korupsyon dito, korupsyon doon, pagkakakitaan dito, pagkakakitaan doon, sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Kapag tayo ay na-immune na ho sa ganon, ang sama ho ng magiging itsura natin sa kalawakan. Kung letter K ang makikita natin kapag ikaw ay nasa taas, K as in corruption. Buti sana kung K as in kapayapaan ng pag-iisip dahil maayos yung presyuhan ng mga produktong kinakain ng ating mga kababayan, inihahain dun sa pagkainan. Pero kung tayo na immune na at yan ho'y hindi na natin masyado pang pinapansin hindi na natin masyadong pinapansin, hindi ho maganda yon. Kaya sama-sama ho natin natulungan ho ang gobyerno na ipaabot sa national government, ipaabot sa mga kinaukulan yun hong nangyayaring mga korupsyon. Ang isa ho doon sa nakadagdag sa pagtuntun, mabilisang pagtuntun dun ho sa mga korupsyon, lalo na ho yung mga ghost projects na pinondohan ng gobyerno, diniklarang ito'y tapos na, siningil na, nabayaran na ng pera ng taong bayan. Hanggang sa mapag-aalaman pala na wala naman palang ginawang proyekto. Ang nakadagdag ho dyan,
Ayon hong isumbong mo sa Pangulo campaign na inumpisahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Marami yung nagsumbong. At yung alingas-ngas na maliliit na mga impormasyon hanggang sa magsagawa ho ng verification dahil hindi naman ho yan kagad makikita ho ng national government. Lalo na kung magkakakampi ho ron sa baba. Ayan, di nakita na talagang meron nga hong mga ghost project. Dahil ho dun sa mga sumbong sa ating mga kababayan. Tulungan ho natin ang gobyerno na ipaalam yun hong mga nangyayaring kung paano balahurain yung pondo ho dun sa ibaba. Ipaalam ho natin. Total, nakakakita naman ho tayo ng aksyon na ginagawa ho ng gobyerno. Ang masama hindi ho umuusad. May proseso ho kasi. Ang binabanggit ho ng Office of the Ombudsman, kaysa naman magsampa kami ng kaso kung hindi sablay-sablay naman, kulang-kulang dun sa dokumento, kulang-kulang dun sa mga ebidensya, ay di pag gumawa ho ng tamang aksyon, gumawa ng trabaho ang korte, ang sandigan bayan, di maibabasura. Sayang nga naman pagka ho ganon. Kaya lang, dahil nga ho dun sa talamak na korupsyon at sa galit ng ating mga kababayan, hindi na ho makapagantay. Yan ho sana ang dapat tandaan din ng national government. Huwag ho natin itong patagalin pa. Huwag na ho nating patagalin pa. Tularan ho natin sa judiciary. Tularan ho natin yung ginawa ho ng lower court. Ang bilis, Ang bilis, fresh na fresh pa dun sa ating mga kababayan. Yun hong ginawang krimen sa Pilipinas ng isang Alice Guo. Ilang buwan lang, ayan, nagkaroon na ho ng promulgation, nagkaroon na ng desisyon at ngayon ay nakakulong na ho yung taong sangkot dun sa panloloko. Mega Balita Linggo. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama ang First Family ang pamamahagi ng mga regalo sa mga bata sa pamamagitan ng Baliksigla Bigay Saya nationwide gift giving activity na ginanap sa Kalayaan Ground sa Malacanang. Abot sa halos 3,000 mga bata mula sa iba't ibang lugar ang dumalo sa on-site festivities para sa ika-4 na taon ng gift-giving activity. Dumating ang Pangulo kasama si First Lady Lisa Marcos Araneta Marcos at bunsong anak na si Vinnie sakay ng isang kiddie train na ikinatuwa ng mga bata. Sa kanyang talumpati, binigyang din ni Marcos Jr. ang malagang papel ng mga bata sa pagpapanatili ng diwa ng Pasko. Para sa Pangulo, tinuturing niya na ang mga bata bilang pinakamalaking biyaya at yaman ng Pilipinas. Mega Balita Linggo. Meron na lamang ho tayong 12 minuto makalipa o bago mag-ikapito ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mega Balita Linggo. Ay, 9 na minuto na lamang ho bago magikapito ng umaga. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita ko po si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, inatasan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang LTFRB na parusahan ng mga isnaberong Taxi Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers. Ayon kay Lopez, hindi dapat nagka-cancel ang driver ng TNVS kung ang dahilan lang ay traffic, malayong biyahe at iba pa. Gitnang kalihim, dapat maging responsable at accountable ang mga tsuper. Alinsunod, ani ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bantayan ang mga hindi katanggap-tanggap na asal ng mga drivers lalo na ngayong holiday season. Bukod dito, inatasan din ni Lopez si LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na pag-aralan kung legal ang surge pricing o pagtaas ng presyo ng pamasahe tuwing rush hour. Isa pa ho yan, matagal nang usapin ho yan, yung price, yung fare surging. Pagtataas ho ng presyo, pagtataas ng pamasahe, kapag malakas yung ulan, tapos ang hirap, parang pag umulan, parang nawawala yung mga nasa kalsadang lumiliit ko, konting nakikita sa application ng mga TNBS. Iyan ang nagko-contribute kung bakit ho kailangang magtaas ng charges doon ho sa pasahe. Lalo na rush hour lang. Talaga namang rush hour yan. Lahat naman natin, alam natin kung anong oras ho yung rush hour sa umaga. Ganon din dun sa hapon. Bakit kailangan may dagdag na pamasahe? Yan, buti nakita na ito ni DOTR Secretary Giovanni Lopez. Dapat isa ho dun sa tingnan talaga ng LTFRB. Yun hong taxi, hindi ho ba ninyo napapansin? Hindi ho ba ninyo napapansin yung taxi? Mangilan-ngilan na lamang. Ngayon hong mga kaibigan natin na nagtatrabaho, trabaho ninyo yan nagtatrabaho. Ano man ang pampublikong sasakyan na minamaneho mo, ay may kaakibat hong responsibilidad dyan. Tingnan ho ninyo, bakit ko nababanggit na ilan lang yung taxi? Yung taxi ho is a dying industry. Nangangamatay na ho yan. Wala, yung mga malalaking mga taxi companies, katulad ng RNE, yung iba pa, hindi na nga ako nag-ooperate. Iilan na lang kung meron man Wala na nga ako akong nakikita Bakit ho dying industry? Kasi nagpalalo yung mga dating mga driver, mga tsuper. Yan ho ang kinahinatnan. Ayan, nangongontrata. Ano pa ba? Ang dami, sa dami. Hindi ko alam kung anong uunahin Nangongontrata. Isnabero. Ano pa ba? Mabaho yung loob. Pagpasok mo, amoy sigarilyo. Pag sinita mo'y nagagalit pa. Yan ang dahilan kung bakit wala na ho halos sumasakay ho ng taxi. Lahat ho ng cellphone ng ating mga kababayan ay meron ng application ng TNVS. Doon na lamang ho sila. Bakit nagbabayad ng mas mahal kaysa sa taxi? Mas murang taxi. Bakit ho mas tinatangkilik yung TNVS? Kasi nga ho, konbinyente. Hindi ho usapin yung mas mataas. Ang gusto ho ng ating mga kababayan, yung mas konbinyente. Ngayon, kayong nandyan sa iba pang mga
industriya ng transportasyon, yung TNVS, yung jeepney, sa bus, yung sa motor taxi, na hanggang ngayon wala pang desisyon kung itutuloy at nasa iba't ibang mga lugar na nga. Pero hindi pa naisasapinal yung batas. Kayo ho ba, gusto ho ninyong mangyari? Yun hong sasabihin na taxi sa dying industry na? Namamatay na. Dahil nga doon sa discomfort na naranasan ng ating mga kababayan. Ngayon, kung magpapatuloy ho sa ganyan, hindi ninyo minamahal ang inyong trabaho. Hindi ninyo minamahal ang inyong trabaho. Kaya ang sabi ng kalihim ng Department of Transportation, pag-aralan kung legal ang surge pricing. Dapat nga yan ay ma-review na ngayon. Dahil ang dami na ho nating mga kababayan na tinitiis na lamang din na bayaran kasi nga komportable din ho sila. Pero hindi ho dapat ganun ho ay dapat yan ay isang public service. Ang public service kahit na binabayaran mo ay dapat ay kaakibat niyan yung maayos na serbisyo. Mega Balita Linggo. Eto pa, related ho dyan. Wala mo nang ipatutupad na taas pasahe sa tradisyonal at modernong jeepney. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kasunod ito ng hirit ng ilang transport group na piso hanggang 2 pisong dagdag sa kasalukuyang 13 na minimum fare para sa traditional jeepney at 15 piso naman sa modern jeepney. Para sa Department of Transportation, hindi pa napapanahon ang taas pasahe. Base sa pag-aaral ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, ang dagdag pasahe maaaring magpataas pa ng inflation sa susunod na 2 taon at bukod sa mga pasahero ay maapektuhan din ang presyo ng pangunahing bilihin. Samantala, nilinaw naman ng DOTR na hindi tinanggihan ng ahensya at LTFRB ang mga nakabimbing petisyon sa pagtataas ng pasahe. Dininigo yan ay yung bahagi ho yan ng unclogging doon sa mga nakabimbing mga petisyon at kaso na dinidinig dapat nadinig na ng LTFRB. So isa yan doon sa dininig, pinagsama-sama na saksiyan ko noon kung paano isa ilalim ho doon sa pagdinig hanggang sa magkaroon ho ng suwestyon, magkaroon ng desisyon ng LTFRB na iakyat na at hingan ng approval sa mother agency, the Department of Transportation, yung hiling na taas pasahe, pero ito ho'y sabi ng DOTR hindi pa napapanahon. Hindi napapanahon na ngayon na magtaas ng pasahe. Kaya yan ay hindi may patutupad. Pero ang tanong, ang isa dun sa malaking tanong, na kung matatandaan ho ninyo, nung buwan ho ng Hunyo, Hulyo, noon hong kasagsagan nung bakbakan ho dyan sa Ukraine at Russia, mataas ang presyo ng gasolina, loging-logi yung ating mga nawawalang kita ng ating mga public utility vehicle driver at operators. Ang sabi ng Malacanang noon, mamimigay ho sila ng subsidy. Yung tulong ho dun sa mga jeepney drivers, mga bus drivers, mga tricycle driver, mga TNBS driver, mga TNC riders, mga motor taxi riders. Ang sabi, magbibigay ng tulong. Hanggang ngayon wala pa. And since ang DOTR ay hindi ho magpapatupad ng dagdag pasahe, dahil lang sabi niya ng DOTR ay hindi napapanahon itong taas pasahe na ito. Bakit hindi ho natin ibigay? Alam ko may pondo na hong inilaan ho para ho dyan. May allotment na ho ng fund para ho dyan sa tulong, subsidy dun sa ating mga jeepney drivers at operators. Siguro naman, hindi naman ho siguro ikangay masama na yan ay hingin ngayon ng mga taxi driver, ng mga POV, public utility driver ng pampublikong sasakyan, yung subsidy ho na yan. Mega Balita Linggo. So yan na ho.
ang kabuuan ng isang oras ho nating balita at talakayan ngayong 18 araw na lamang bago ang araw ng Pasko. December 7, unang Sabado ho ng huling pahina sa tao ng kalendaryo sa taong 2025. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod na araw ho ng linggo. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ko po si Val Gonzales at ang tabayanan ho, si Binibining Leth Narciso. Sa kanyang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Oras Luzon, Visayas, Mindanao, impunto alas 7 na ho ng umaga.